Ginagawa ko po dyan is nag-download po ako ng, ayan, nag-download po ako ng latest version para ma-detect yung Bluetooth. Kasi yung old version yung gamit ko para po sana pag mag-retest ako mariread yung mga bills, mga from 20 to 1,000 bills. So, ito updated na siya. So, gagawin natin dyan, exit queues muna natin siya or yung close apps o kaya i-click yung bilog. So, punta tayo ng settings and makikita nyo, hindi pa open yung Bluetooth printer. So, i-on muna natin siya. Long press natin para mag-turn on siya. So, may green na ilaw. So, after nyan, punta tayo sa connect device or Bluetooth settings kung meron. So, punta tayo sa per new device. Sa per new device po, kailangan may lalabas na PT. Ibig sabihin, na-detect yung printer. So, may PT siya. So, sa PT, click nyo lang yan. Ayan. Ang type dyan is 1, 2, 3, 4 or 4 na 0. So, after that, click nyo yung uncheck na box. I-check nyo lang. Dalawang box na yan. So, lalabas dyan, mag-paired na. So, yan, connected na siya or currently connected. So, after that, punta tayo sa apps ng The Factex. So, dito tayo sa 3 lines, sa gilid, yan. And then, Bluetooth printer. Click natin yan. Then, may lalabas din na PT, 210. So, connect lang. After dyan, mag-test print po yung ating printer. So, ibig sabihin, good to go na siya. Pwede na siyang mag-print. Pero after that, balik muna natin sa Bluetooth printer. Kung in case lang po na gusto nyong magpalit ng printer kasi sira na, ayan, gusto nyo palitan. So, ang i-click nyo lang is connect nyo. So, ganun din parehas yung process nyan. Doon pa rin sa Bluetooth, i-connect nyo sa PT and then connect nyo na agad sa select na. Yung, para mag-test ulit yung bago nyong printer. So, ayan. After naman yan, syempre, ang kailangan gawin is pupunta tayo sa portal. So, i-close mode muna natin siya. Ayan. So, dito naman sa portal po, mangyayari, hahanapin nyo yung license. So, punta tayo dun sa license and e-loader. So, ayan. Hahanapin nyo yung license nyo. Kung dalawa yung license nyo, make sure po na yung or yung SIM number, kung tatlo yung machine nyo, SIM number lang po yung hahanapin sa license. Yun yung nakalagay sa e-loader na number. Yun yung number ng SIM ng tab. So, ayan. Example, ito kay Ma'am Cory or Cons. Ayan. Punta kayo ng action. Tapos, settings. Sa settings po, may makikita kayong print receipt. Sa print receipt po, naka-uncheck yan. So, i-check nyo lang. And then, sa baba, may save settings po. Make sure talaga na na-save siya, no? So, kung gusto nyo, ulit-ulitin yung i-check. After that, punta kayo sa, cache mode ulit natin siya. So, ayan. Select lang. Tapos, gawin nyo po is double tap power, long press volume. Okay? Para i-sync settings natin siya. So, kahit walang internet, pwede siyang i-sync settings po. Kung e-load pricing or mag-edit yun ng e-load, yun po yung gagawin natin. I-connect sa internet talaga siya. So, yan, may sync settings na kayo nakita. After that, click nyo lang. And then, pagsasabihin na niya na, yan, checking other settings. Yan, all settings successfully saved na siya. So, meaning, pwede na po siyang mag-print. So, pag mag-load kayo, lalabas na po dyan print receipt sa right side po. So, yan. Good to go na po siya. At pwede na po ninyong gamitin ang inyong Bluetooth printer sa inyong e-loading machine po. So, ayan. In case naman, na i-uncheck nyo, ayaw nyo mag-print ng bill, ayaw nyo, pwede siyang i-uncheck or naka-check lang. So, yun lang po. Maraming salamat po.